Thank you, Lord, sa pag-invite dito. First of all, I would like to acknowledge si Pastor Allen for inviting me. I think, kasi may kapasa yung kami nakatira dati, ngayon sa Amador. So, gusto natin po yung CSP Las Piñas. But eventually, doon kami sa main church sa Quezon City. But I would remember, nung start ako ng sugar trading, ma-attend po ako dito. Kasi ang alam ko, Pastor, parang pupunta ka after ng service. Pupunta ka sa Nagkarlan after na. So, sabi ko, minsan sama ako. So, sumama ako sa kanya. Lo and behold, kaibigan kasi ng Marvin si Leslie. So, nagkaroon ako ng sugar trading sa Nagkarlan. So, there are times na sumusupport natin sa gawain. So, napakabuti ng Diyos. I'd like to acknowledge si Pastor Ali. Salamat ako. Kasi doon sa Nagkarlan, kahit yung sa ibang lugar, minsan na mamahina yung benta. Pero doon sa Nagkarlan talagang regular. So, papasalamat ako sa Ali sa buhay ni Sister May, ni Marvin, ni Leslie. Kasi sila nagpakilala sa akin sa mga customer sa So, pray muna po tayo. Father, we thank you, Lord, for this day. You are great. You are awesome. There's none like you, Father. Salamat, Lord, that you have gave your treasure in heaven, which is Lord Jesus Christ. Thank you for what you have done. You are the greatest giver. And part of your children, Lord, your DNA as a giver, Lord, supposedly nasa amin din. We thank you so much that breakthrough has arrived. Thank you, Lord, for this day na patuloy mong gamitin ng lingkod. Na more of you and less of me, Father. Thank you, Lord, for this day. Holy Spirit, continue to touch everybody's hearts and mind. Let there be a spirit of understanding, Lord, for everyone, open hearts to receive your word. Thank you, Father, in Jesus' name. So, mag-upisa na ako sa testimony kung paano ako na-born again. Na-born again ako year 2000. Our family, matalan mo sa sugar. But my father, tumapig sa Pilipinas, immigrant siya. So, hindi siya nakapag-aaral. Then, sa Concepcion Tarlac sila nag-land from China. Then, nag-umpisa na ng sugar. Noong late 80s, umabot ko sa point na my father's being called sugar king sa Binondo. Kasi pag sila Binondo, nandun lahat yung na-train ng mga communities. Hindi ko siya nag-aral, pero inabot niya yung sugar king. Kasabayan mo niya yung father nila, Jose Richard. Yung Jose Richard na kumakanta, sideline na yun. Pero talaga siya, nasa sugar si Joma Richard, yung beautiful girl na kumakanta. Kasabayan yung father ko yung father nila. So, marami rin siyang na-hurdle na mga competition. Hanggang mga nasa sugar king. Ngayon, napilitan siyang pumasok sa sugar mill. Negros, sa first district ng San Carlos City, Negros City. Yung congressman ko si Jules Villas na nakamasawing artista si Sunda de Rossi. Ang may konting familiarization. Doon kami nagka problema kasi no read no right to father ko pumasok sa corporate manufacturing. Doon kami nakakan. Fast forward, bankrupt kami. Yung level namin talagang medyo mataas. Yung mga trucks namin, mga 200 units, yung nakikita yung petrol na malaki. 200 po yung gano'n namin, may sarili kaming barko, may helicopter kami. Pag weekends, ginagamit namin ng jeeps. Wala para sa kami na. Pero yun yung yun yung lifestyle. Then, you lost the business. Somebody invited me, kasama ko sa Jubilee High School. October 1, 2000. Kada nag-encounter ako ni Lord, as in,
yung tinuro ni Pastor Serge Damias, if you know, Pastor Virgilio Serge Damias, nagturo ng 2 Kings chapter 4. Pag familiar ho kayo doon, yun yung asawa ng propeta, bankrupt at namatay ba yung asawa ng propeta na ka-associated prophet Elisha. So sabi ko sa klase ko, dahil Mr. Moto, ano ba ganyan yung tinuturo? Hindi ako siguro yung pastor, naloko ka talaga. Sabi ko, bakit? Ganyan yung turo. Sabi ko, sinitak mo ko, naloko ka. Hindi. Hindi nga pastor dito yan eh. Guest speaker ng dito. Sabi ko, talaga. So, ibig sabihin kaya ako sinasabi ko sa kaibigan ko, tinamaan ako. Yung unang punta ko pa lang, tinamaan na ako. Tapos, nag-altar ko. Tumanggap ako kasi tinamaan ako. Ang nakakagulat, nag-altar ko, saka nahaluha ako, nakiyak ako. Eh, hindi ako emotional na tao. So, ibig sabihin talagang sapon. Ang nakakagulat, actually, pastor ng Northfield. Hindi ko pa ulo sa kilala. Balik ko sa upa, pag umuo, wala dito sabi niya, Brad! Kinatawag ka na ni Lord! Siyempre, hindi man ako talagang katolikong religyoso. Sabi ko, pare, ba't ako ganyan dito, pare nito, at least, sumisigaw na tayo, pare, ba't ganyan? Kasi diba, dahil ka sa Catholic, yung Catholic, ano lang yung pasipis-ipit, ng babae, wala, hindi seryoso. Kasi nanay ko, pagka hindi ka sumama doon sa Sunday na Mass, bigyan niya ako sa aking buhay. So, the whole family, apligado, kakit, tutulog na rin eh. So, yun ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. So, pag nireview ko, na-meet ko si Lord as God of Hope. Kasi 30 years old na po ako nun. So, tapos diba, backtrack ka, hindi mo alam kung paano mag-uwi. Sa right away, hindi mo natapos ng college. Kasi nung bigyan niya yung San Carlos, nung he was offered to him, by the father of Congressman Pulso Desma, sabi sa akin, pwede ba tulungan mo ako? Eh, wala ka naman naman. 7 terms na ako out of 10 terms sa marketing management sa Lasal. Then my mom already passed away. Ito ako po sa akin. So, reason namin ako. Sabi niya, Catholic o born again? Hindi na, Jehovah Jireh ako. Jehovah Jireh eh, kasi banker ka, tapos girlfriend mo, wala. Solid. Diba? Siyempre, ang pawn shop. Actually, nagmamanage, galing lang sa 5 pawn shops. Siya yung nagparami. So, di ba, banker ka, tapos girlfriend mo, susolve ka. Pero problema, hinamon ako. Catholic o born again? Sinagot ko born again. Tuloy kami. Pero katas na konti. Kasi syempre, October ka na born again. Every marital sex. Sa akin, mga dati. Siguro sa inyo, ako mabuti kayo. Wala ka na nung bad-boy. May patindin naman si Lord. Pero dun sa tinuro ako, kasi nag-primarital sex. Eh, bago gusto nyo, check sa dati isa ako. May isang gabi, doon sa kwarto ka niya mismo So, communication, yan. Nung atak na, ano nilagay siya atak? Alam na rin, ano nilagay siya atak? Ano yung kay ate at saka kay kuya na may atak? Buko kasi yung ano, isa mo. Hindi physical basta may vision. Bumukas yung kisame, nilawan ako ng Lord. The same as yung naranasan ni Jesus na baptize yung kisame sa John the Baptist. Diba bumukas yung langit, sabi niya, nagsalita yung Ama. Proof nga na Trinity dito eh. Sabi yung Ama, diba, this is my beloved Son, my well, please, tas buwa kayo mo. Holy Spirit, may love. Yung akin mo lang gano'n. Wala akong love. Pero yung bumukas yung langit, bumukas yung kisame, nilawan ako ni Lord, parang akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ko na may tuloy yung anak. Bad trip yung ano. Pero siyempre, grabe. But anyway, basta simula yung gabi yun, hindi na ako, yung kabanalan,
Hindi lang ako. Kaya na-trust ko kasi, without that experience, nung hamunin akong born again o Catholic, eh, sino ba sa'yo eh? Bata pa, yung parents ko, yung father ko, punta States, change of environment, talagang, kung bahay lang sa Greenwest ang naliligtas. Talagang lahat yung sinasabi nyo, may helicopter, barko, wala na lahat yung sugar mill, Porto sa diba? So, yun yung na-experience ko. Then, nung na-born in ako, nag-exhibition ng Diyos. So, I would like to tell you, sino may baguhan dito, mga less than 6 months na more believer, samantala nyo baka mag-exhibition si Lord sa inyo. Nag-exhibition si Lord sa buhay ko, kumita ako ng 2.4 million. Wala akong savings ha. Hindi yan yung, kasi bigla eh. Doon yung tatay ko, sobrang yaman, hindi siya, ubos na lahat. So yung 2.4 million, malaki yung halaga. Malaki halaga yun. Nagkaroon ng ganitong conference, financial breakthrough. Ako yung Joe yun na. So yung turo ng tithes, actually dadala ko din mamaya. Kasi I believe, kung sino sa inyo na ngayon nila na narinig yung ganito, pwede mangyari ko sa inyo. So nag-exhibition si Lord, nagturo ng tithes. Ang unang tithes ko, 140,000. Eh sabi ko, bakit? Sabi ko, 2.4. Kasi yung isang video, ibibigay mo naman sa ancestral house namin na na-focus ng bangko. So may tiraman ng 1.4. So nagturo siya, hanggang nabot ko pa siya pababa sa kanyang kotse. Pinento ko na kumita nga ako. Sabi ko, Lord, may gagawin ko. Eh sabi niya yung tiraman yung text mo. Wala kang ganong pera. Eh, simple talaga wala. Walang ipon. Pinays ko, 140,000 lang. Very valuable at that time. So, doon, nagka-breakthrough ako. At going back, siguro mga a year ago lang, na-analyze ko, yung paghamon sa akin ng dati kong girlfriend na mayaman, kagad ko born again, sinabi ko, born again. Na ano hindi mo alam kung paano hindi ko pa naman alam ito, mas na parang bibigyan na napakabata ni Lord. Hindi ko alam. Basta yung experience ko, bukas yung nagpalakas sa akin, sinagod ko born again. Indirectly nakipag-covenant ako. Kasi yung malinaw na future na pwede ibigay sa akin yung girlfriend ko, nandun eh. Inano ko, pinorsin ko. Not knowing, anong bibigay ng Lord sa akin? Wala, hindi ko naisip ko. Ngayon ko lang muna realize, after what? 25 years, na may ganong sitwasyon. Katapos sunod, dahil sa galing ang bankruptcy, nalaman ko, marami palang kingdom principles na ang Diyos, pwede pa pala. Pero sabi ko, marami nakikita Christian na parang hindi yata pinapapala or parang mas mayaman pa yung mga nasa reliyon. So, inaral ko. Up to the point, I was very technical about it. May 30, 60, 104. Sa Deuteronomy chapter 1, verse 11, mayroon pang 1,000-fold blessing eh. Sinundan ko lahat yung they called prosperity preachers. Paglabas ko yung dating church namin in 2018, kasi doon sa dating church namin, matinding control, tapos hindi gamit yung turing loving grace. So, tumutok ako sa preaching ng loving grace. Ngayon nag-exhort ko pa si Andrew Woma. Ito sabi niya, dito sa inyo na nahihirapan kayo magbigay, parang struggle o napipilitan kayo, tutuloy kayo ng Diyos. Sinundan mo yung verse na madalas nagagamit yung Romans 10 verse 9. If you confess in your mouth and you believe in your heart that Jesus is Lord and you believe that He was raised from the dead, you shall be saved. Diba? Sundan mo lang yun eh. Tapos, nalikuran mo yung mga buhay. Yung verse na yun, sincerely i-pray mo, mapuborn na kayo. Tama po ba, Pastor, no? Mapuborn na kayo ka. Sabihin ng Lord sa'yo, di ba pag hindi ka na born again, pupunta ka sa impyerno.
pang eternity at nangangalit yung mamipin at ni-apoy. Eh kung tanongin sa inyo ng Diyos, magkano mahalaga sa inyo? Sige ni tayo. Tinaman mo ko. So, i-refine na Lord yung puso ko. Hindi na ako magiging masyadong technical. Kasi, pag nagtatanim ako nun, talagang Lord, 100-fold. Kasi, kasi si Papa, hindi yun na aking pinagbaksakan. Yun yung material ako para mag-born again. Could be, you can say, expensive, but personally, that was an experience. That's why naalala ko in John chapter 3, verse 16. The most famous verse, sabi, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believes on Him shall not perish but have eternal life." Maraming verse na nabasa. Pero pag kunin mo yung verse, sa kasalanan ng unang magulang Adam and Eve, God lost humanity. Kasi lahat ng panganak, no, kung hindi ka mag-born again. Nakita mo ang Diyos, for God, pwede sinabing therefore, I will make a big deal of the S&O. Bakit so love? Diba? Kaya kita nyo, ang nagmamahal at yung so love, ibigay. Anong ginawa ng Ama? May problema siya, he lost humanity, kailangan magtanim. Tinanim niya yung treasure of heaven, which is Jesus Christ. Kaya, simula nung nakita ko dapat yung pag-ibigay ko, nandun sa technicality. Nandun sa, kaya nyo mag-inventaryuhin yung mga experiences sa Panginoon, natatanggap nyo sa Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Doon ako nakatupag. Knowing a lot of scriptures on prosperity, halos memorize kong love ko. Pero ngayon ko, binayo ng Lord yung puso ko. Napunta na doon sa pag-ibig. That's why whenever may opportunity to give, I call it Thanksgiving. Example, today Saturday and tomorrow Sunday. Titignan ko yung mga kabutihan. Even yung maliit, minsan doon ko kasi tayo problema yung parang maliit na natatanggap. Example, hindi na. I-post ni Lord yung 5 minutes na ako kami na wala ka oxygen. Saan ka pupunta? Diba? Yung minsan hindi na ako namin na-appreciate. So ako, I would like to be very mindful on the things na nanilisip ko. Na yung calling maliit, yung hangin, para automatic, diba? Pero 5 minuto lang, okay. At yung marami pang iba. That's why every time may offering, talagang hindi lang bigay yun. Thanksgiving on the base na mabuti siya. Na hindi ka na-disgrasya. Even yung papunta dito. Ay taas yung diesel. Ewan ko, kung maraming may planong pumunta rito, baka lang yung taas ng diesel. Ha? Medyo lumag na nga ko ang EDSA, nabalitaan ko kasi taas ng diesel. Ako, doon sa negosyo ko, nahihirapan mo ako doon sa maghanap ng truck ngayon kasi narinig ko marami ng ayaw kong biyahe. So, nadidelay yung delivery na supply. So, break ko po yun sa mga break ko. At actually, kukulangin yung kahit 3 oras, kulang. Yung isi-share ko lahat. So, let's go to Malakay, chapter 3, verse 10. Malakay 3, please. Anyways, sasabihin ko na ako. Malakay chapter 3, verse 8. Wala ba, no? Basahin ko na ako. Verse 8, will a man rob God? But you say, in what way we rob you? In tithes and offering. Hindi lang ho sa tithes, ha? In tithes and offering. Verse 9, you are cursed with a curse for you have robbed me. Even this whole nation. Verse 9, you are cursed with a curse for you have robbed me. Even this whole nation. I do not believe, lalo na we are in dispensation of New Testament,
may sigal na nag-intercede sa atin. Walang sinabi dito na God will curse you. Ako take ko dito sa you are cursing the curse. Ganito yun. This verse, this Matthew chapter 3, parang sa anak na ng Diyos. Yung relationship is covenant. So, gusto ng Diyos, covenant. Covenant ang habi ng Diyos. Hindi lang yung para matulog yung kotse na gusto mo, yung mga material possessions. Hindi. Covenant ang gusto ng Diyos. Ay, ang take ko dito. Parang ikaw na ang gumawa ng permission sa sarili mo. Bakit hindi mo pinasunan yung napakahalaga na aspeto ng bilang believer, Christian, disciple, anak ng Diyos. Permission sa ito, I can really say that because so many experience in the Lord for the past 20 plus years. Verse 10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this. Second translation, test me in this. Prove me, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such a blessing, without S, that there will not be room enough to receive it. Okay. I believe, even nung pandemic, isa ako na nag-papering, tama na yung online. Dapat maraming pastor at churches malakas ang loob na ilalaban, hindi papayag ng online. And I believe marami hong nawala sa Panginoon. Yung puro online na yan, hindi na nga. Yung pagka nandun ka sa bahay, hindi ka na magbibihis, diba? O nakahiga ka lang sa ano. So hindi gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos yung ganito. Sa Hebrews 10:25, sabi niya, do not neglect congregating. Especially that the Lord is coming near. Actually, sitwasyon natin talaga ngayon. So, sa sitwasyon natin ngayon, yung gera, actually, biblical yan. Hindi nila kayang pigilan yung nangyayari. Ang pag-pray ko kayo, preparation, para hindi kayo personally maapektuhan at community around you. Anong purpose ng tithes? Ang purpose ng tithes, kailangan ba ng Diyos yung 10% mo? Kung sa nag-real estate, ano ba, commission 5%? Ibig sabihin, tungtuan ng Diyos 10%, para commission lang yun eh. Then anong purpose? Siyempre, pag kumuha ka ng ganito ng church, may renta. Kuryente, tubig. Ibig sabihin, kailangan mo ng pera. Para magkaka-church eh, kami isang may libre. May favor ka, pero natatapos mo rin sa milyon eh. Para may pang-maintenance so, ang purpose ng tithes. Ang highlight ko pa ho, sa buong Bible, dito ka lang inaalam ng Lord mag-test, mag-prove. Sa buong Biblia, you're not allowed to do that of testing Him. If you do that, you're sinning. But in this case, it's empty. So what am I saying? Ganun kaseryos ang Diyos, nilagay niya na exemption ito sa Malakay 3. By the way, another parallel truth. Di ba alam natin yun sa Garden of Eden? Sabi ni Lord kay Abraham, pwede mo kainin lahat yung prutas na tulo dyan. Yung isa dito naman. Akong isang pasaway. Yung bawal, pinakinahin. Walang pinakaiba mo, yung principle mo. Kasi kung titignan mo, without Satan, tayo yung God of this world. Sa preso na ginawa ni Adam and Eve. Yung pagiging Diyos natin, indirectly nilibigay ni Satan. That's why the God of this world, letters 1G, yung pag-uwi. Ganito ho yung tithes. Binigyan ka ng kalakasan, kumita ka, binigyan ka ng karunungan, connection, para kumita ng pera. Ang tanong ng Lord, na ako ba yung unang 10% sa kumita mo? Hindi ba? Ano ba ho pangako? Sabi niya, pag ginawa mo yan, bubuksan ko yung sa Tagalog, turungan mo ng namin. Wala rin sa ibang scripture yan na pag ito ginawa mo, bubuksan mo yung turungan ng namin and pour out so much blessing. Yung blessing mo dito, walang S. So yung blessing mo dito, kaparehas yung sinabi ni Martin kanina ng Deuteronomy 8:18. For God gave us the power to
to establish covenant. Kaya nga naalala ko, yung pinili ko yung si Lord over my very rich girlfriend, kasi mag-covenant ako. Hindi lang yun, kunya, sinulat ko ng aming girlfriend. Nagkaroon ako ng opportunity, kumita akong 2.4, may times ko yung 140,000. I do not believe na that kind of a situation happens in a lot of Christians. So I can say na, ewan, hindi niya ako nilagay sa mga girlfriend na akalin. Moving yung background, pinabakar ko. Yung blessing ko dito, ibig sabihin na ability to prosper and the power to get wealth. So, hindi mo naman nakikita yung blessing na mabulot sa langit. Kung hindi, bibigyan ka niya ng insights, concepts, and ideas doon sa larangan na pinapapasok ng iyong business. Ito pa ho. Verse 11, And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time of the field, says the Lord of hosts. May protection pa. Sasalansangin niya pwedeng makakapermisyo sa hanap buhay mo, okay, employment mo. So what I can say really, itong tithing, tungkol sa financial breakthrough, isa na po sa unang hakbang. So, kung nag-struggle po kayo dito, malaking problema nyo ito sa breakthrough. Ito ho, I would call it in the by the way. Kaya nahihirapan mo yung problema. Meron ka bang hawak or ibibigay na hindi galing sa kanya in the first place? Wala eh. Knowing that He is Lord. Doon sa sabi, when you confess with your mouth, when you believe in your heart that Jesus is Lord. Lord means, lalo Panginoon, owner and master. Marami, sinuko lang yung buhay. Ang tanong, sinuko ba yung wallet mo? Sinuko mo ba yung bank account mo? Doon mo yung problema. Kaya ako, I believe, masakit na dumating si Panginoon. May nagsasabi, tinuturo lang nila pagka biligan. Kasi baka hindi mo naturo yan. Ba't hindi mo turo? Eh sa Matthew Luke 16 verse 3. Luke 16 verse 3 sabi, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. No, you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Alam niyo, lumalabas dito sa verse na to, marami mong nakakaalam, ang kalaban ng Diyos, si Satan. Pag binasa niyo ang dito, hindi si Satan ang pinakamalaban ng Diyos sa puso't isipan ng believer. It's yung pera or the possessions. So, kailangan talaga na hindi ng mga Christian to. Kasi pag hindi mo alam to, dalawa lang kasi mangyayari sa atin sa mundo. Number one, syempre sabi natin na Diyos. Natin mo tayo, magaling mo sa atin. Mahal natin ng Diyos eh. Pero minsan, pag nalagay ka na sa alanganin, kagaya ng sitwasyon ko, Catholic, born again, wala yung Jehovah Jireh mo. Diba? Doon yung usapan mo. Kaya itong usapan pang pagbibigay, walang pinag-iba na nampalataya ka dun sa Romans 10:9 na pag lagi si Pastor Cesar, habang na doon, hindi na sa Bible study ng Pastor Cesar. Bakit doon na nampalataya ka? Kung kandiran mo yun, itas ka. E pagdating naman sa area ng pananalapi, bakit ang dami? Para hindi sila nananampalataya. Kaya dalawa lang ang mangyayari. Pero ba control sa'yo? O ito control sa'yo? Dalawa lang mo ito. Pag sinabi mo, master ko si Lord, wala dapat problema sa mga yan. Especially na, kasi niso, taas pa. Kaya, I will very time dito. Kasi ang mangyayari sa atin, pag hindi natin alam itong mga bagay na ito, without you knowing it, kinain ka na lang yung pagkalalaki.
Paano ka kinain sa pananalapi? Sa gawain ng Panginoon, kumikot ka. Diba? Problema ka pa sa 10%. Dahil ang daming babayaran. Daming bills. Sabi mo, wala sa diesel. Kaya kung hindi natin sasamahan yung buhay natin na tungkol sa area ng pananalapi, kasi siyempre, pang-balance yung tungkol sa pananalapi. Kung hindi ka papasa dito, nasa 10 days na po tayo, malaking problema mo. Kaya nandito kami, sinishare namin, marami kami dinaanan. Nawaran ko para si Leslie. Nawaran ko para si Nico. Nung nabangkat po kami, nawaran ko para si Nico. Pero, nalalagpasan natin sa biyaya, favor ni Lord. So, ito ang unang hakbang sa financial freedom. Talaga natin kayo, sabi, you have robbed me sa tithes and offering. Punta na po tayo sa offering. Ganito po kasi yan. Pag kumita ka ng 1,000, then seek first the kingdom of God and His righteousness in Matthew 6:32. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Kumita ka ng 1,000, huwag mo muna babayaran yung bills mo. Sa muna kasi siya, Jesus is King. Iba yung Jesus is Lord, Jesus Savior, pero pag sinabi mo Jesus is King, sa kingdom language, mabigat po yun. King owns everything. So, pag kumita ka, yung unang 10%, ang kailangan nyo ng calculator. Walang isip-isip. Calculator kailangan mo ito lalo kung malaki kinita mo. Pero 10,536, yan. So, calculator ang kailangan mo. Pagdating mo sa offering, doon ang talaga ko. With the 10%, hindi ka pala nakapagbigay sa Diyos. Reading ko. With the 10%, hindi ka pala nakapagbigay sa Diyos. Tinitignan niya kung ibabalik mo portion niya. Pero by the way, lahat sa Kanya. Ang tanong, gano'n ba tingin mo? Doon ang usapan. Kaya, dito sa pag-share ko sa inyo, medyo basagan po tayo ng kaisipan. Magpabasa po kayo please, kasi hindi mo para sa akin po para sa inyo. We're living in the end days, ang diesel, di mo itinda, kailan tayo matatapos kasi ang gamay gera, diesel yan eh, gasolina yan eh. So, tingin mo, yung hawak mo, lahat kami ang mga tanong sino may-ari. Dapat ang concept siya. Pagka hindi mo tanggapin yung ganung konsepto, lalo na gusto mo magagaling. Masipan, madiskarte. Hirap na hirap yan, magbitaw. Hirap na hirap yan. Kasi, hirap ako nagpunit ako. Tapos nasa 150,000 yan mo. Nakikita mo. 150,000? Bakit ang mabibili mo? Diba? Dati ko, pulimot ako. Basag din mo yung aking konsepto mo. Pulimot ka talaga. Halos ma-practice na yung kamay ko. Ayaw bumo ka. Buksan mo, susuntokin kita. Kung yan po ano. Kaya i-pray yung mga pulimot dyan. Mamaya, bubukas na rin yung mga mo. Kaya i-pray ha. Hindi mo na galit sa akin. Walang lalabas sa pinto na hindi ko tatanim mamaya. Yung answers, huwag yung palabasin na. Baka na kasi si Jesus mamaya kala nyo, nakatingin yun. Nakatingin yun. Bawal lumabas dito ng hindi lang tanim. Kahit sa umpisa, nagpilitan kayo dahil sa akin, para sa inyo yan. Kabutuyan sa pagiging kuripot. Tingnan nyo, anong pangalan? Sino yung di tiga Church of Bless? Taas naman. Hindi tiga Church of Bless. By the way, doon sa tiga Church of Bless. Mabira sila nila kong church so blessed. Kasi hindi naman natin si Father kasi believer. Tapos kuripot ka.
yung pinagabi na. Hindi ka bagay dito. Hindi mo talaga kasi talagang nung nag-desisyon ako 2018, sumama kita sa Hira. Inalam ko, medyo marunong tayong konti dito sa purpose, vision. Inalam ko yung biyahe nito sa Hira. Hanggang punta nga ako dito dahil medyo malapit yung bahay pa sila. Inalam ko ang biyahe ng Church Workers Revival. Through healing, deliverance. And I pray talagang yakapin dito yung bahay na to. Kasi bakit to? Pag nilakad mo yung revival, maraming pastor na sasali. Kasi maraming church na ayaw ng healing, ayaw ng deliverance, ayaw ng prosperity. Kama na. Kung ayaw ng prosperity, bakit na nagtatrabaho? Ilang oras yung binubudol mo sa isang linggo para magkaroon ng ganito. Tapos ayaw ng prosperity, ayaw mong aralin kung paano ang gusto ko talaga. By the way, ako talaga gusto kong yumaman at bumalik yung bilyo ng tatay ko. Pero nandalisay ng puso ko. Nakita nga ni Balimlitos ko. Nakapaginalaan ka kay Philip. Malaki sa akin ni Pastor Pan. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo ba? Pero hindi ko sinadya, bumili ng mind ko. Pero napaginalas, kahit tugulang sa akin, bakit Philip ka? Kasi bakit Philip ko, hindi nilalaman, mga 5 milyon yun. Isang ano yun, house yun. Sa ano, pinaka-download yun. Sabi ko, hindi. Pero bro, sabi ko, kahit may pera ako, kaya ko. Hindi bibili. Sabi ko gusto ko bilyon. Kung dumaan sa aking kamay ng asawa ko. Pero hindi pa klubo. Hindi. Hindi pa klubo. Kasi galing na ako doon. Helicopter, gabang mo. Talang chick sa Cebu eh. Kasi 20 minutes, Cebu na kami. Kapilay mo babae. Eh, hindi naman bakit. Ay, pera. Ay, pera. Helicopter ka eh. Ipiling chicks. Really ka pa? Tatang kayo kasi pangit na. Hindi ba sexy? Hindi, dati mayabang kasi. Kaya, ginagay sa'yo yung Lord ng Kristo ko. So, bilyon. Para maraming church, matalim. Sabi ko nga kasi nakikipag-inbigan ako sa mga pastor sa Mondeo. Mondeo lang kaya nakilala sa successors. May hawak ng Bible study din ako Monday. Nakikipag ako head ng South ng Jesus Reigns kay Bishop Vincent Abia. 21 churches. Sabi ko, kaya dito ng church of Blessed, lalo na dito na ako sa Mondeo. Kaya tuktuwa ako Hindi naman natin Pastor Christian yung kawit, kaya hindi kami kayo. Sama niyo sa prayer. May gusto mag-sponsor, magtatayo ng church sa Amadeo. Pero kahit wala yun, pupunto rin ako. Kasi yung heart ko ganun. Yung heart ko ganun. Ibig sabihin, huwag mo kayong mag-pray at umasa ng maging mayaman na hindi nalisay ko. Ginamit ni Marvin yung Mark 11:24. Yun ang delikado pag yung puso mo, wala, hindi nakasento sa Panginoon. Sabi niya, when you believe in your heart, in your words, James word. Sorry. Whatsoever you believe, pray, believe that you'll receive it. Hindi mo matatanggap yung pag yung puso mo hindi nalisan. Imposible yun. Dahil mapapahama ka. Kaya ako sinasabi sa ito to, kasi dumaan ako doon, very technical, kasi gusto na makabawi. Pero hindi ayos yung puso mo, huwag tayo maghanap ng gano'n. Example, kaya naman namin bumili ng mga bagong sasakyan. Pero recently, nakakuha ko ng 3 sasakyan sa 1 million. By the way, I'd like to boast of God. Mag-aapat na huli tinatalinan sa sasakyan ng asawa ko. Mag-aapat na huli. Knowing yung mga principle ng kung tinagay mo sa kanili mo. Sabi ko, kung masyado lang makwenta, dahil makita ko. Kasi mga kulito na kwenta rin. Huwag ka na makatira, sigurado yun. Yung kulito, makwenta. Inayos ng Lord mong subo. Kasi pwede, di ba? Nagtalim ako ng isa. Talim ako ng Mazda. Actually, Mazda pa ng asawa ko yun.
May isang service dun sa dating church, sabi ni Lord sa akin, Mazda niya, tali mo yung Mazda. Yung pastor ganito. Sa akin lang siya, pero hindi sa kanya. Sasakyan niya, no, there's a principle behind this. Sa mag-asawa, kikita mo yung flow. Yung flow ng authority. Doon mo na-analyze. Actually, kasi doon sa dating church, mga pinagaling yung kasali, we move in prophetic. Kita ko sa akin, minawa ako sa Panginoon. Kunin mo. From Mayon Street, natin naman sa Katakan ko. Pwede rin ako niya. So, pinagin namin. Pangalawang sasakyan ko na. Sasakyan ko na. Tanin. Pangatlo, itanong ko sa isang pastor sa Antipolo. Tanin, pwede ko naman sabihin, Lord, tama na. Kasi yung kanino 1, 2, 3. Sa March 20, gano'n naman akong bibitawan. Pwede naman brand new ha. Pero wala problema pag si Lord sinabi niya, brand new, brand new. Kasi hindi mo lang tayo ginari. Yun ang importante dito. Kung paano pinaniwalaan, kapag born again ka, sinabi mo, Jesus is Lord, tapos yung wallet mo, parang bumilis yung growth mo sa Panginoon. Hadlang sa growth, yung hindi Jesus Lord ang wallet, ang pang-account, pero sa hadlang, sinasabi ko na ito kasi naniniwala ka na lumalapit ang tumutin si Jesus. Pasan na natin, paano malalasan natin sinasabing mayroong transference of wealth. Malabong malalasan ng transference of wealth doon sa Korinto. Doon sa 10%, nag-aaway na ng Diyos sa pumuntahan na ayaw sa utang mo, bibili. Hindi na nga kumiki po yung Holy Spirit. Bahala ka. Hindi natin. Diba? Yan ang Diyos ka, napakita ka rin yung matalintardo. Kasi sabi ka, hindi mo. Hindi mo. Siyempre yung mga baguhan. Pero kung tutusin mong hindi na baguhan, kakulit ko yun. Nakakala mo. Kung tawag ka sa ano, Luke 6:38. Sa rin sa mga, ano to eh. Give, it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom. Indeed. For with the measure you use, it will be measured back to you. Pag binasa niyo mabuti yan, I don't ever get it wrong. Hindi ho Diyos ang nag-determine ng harvest. Tapos ako tayo sa 10% ha. Dito na tayo sa offering. Dito ang ano, nandito yung multiplication. Nandito. And I hope matuto kayo. Pero dapat dalisan yung puso, yung pambili ng pakit. Hindi gano'n. Yung abundance, talagang na nakalaan sa iyo eh. Tingnan nyo, yung Ama natin sa langit. Sa luman lang na nakikita mo at hindi nakikita at napakaraming galaxy. Atin mo yun. Ang tanong, bakit hindi na nakakaranas ng prosperity sa area ng pagkakalaki? Kasi ito yung problema. Kasi, kaya nga, allow me, kung yung oras ito, basa na rin tayo ng konsepto. Kaya ako sinasabi sa inyo, ako naman na ako nang nabasa, ulit-ulit na ako dati. Balik tayo sa Luke 6:38. Dito, ito magde-determine ang harvest mo. Kasi sabi niya, for with the measure you use, it will be measured back to you. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. Hindi na eh. So actually, pag-isipan nyo, paglabas yung mamaya, sasaka tayo lahat. Pwede ba na nagtanim ka lang ng konti? Gusto mong masa ng marami? Kung saan ano ba sinuswerte? Pwede yun. Kaya ito, knowing these principles, diba? Balutan nyo ng panampalataya yung offering. May kasabihan mo kung ano eh. Para
Hindi kayo matakot sa pagbibigay. Sa English, this translates to the seed the teacher had. Yung pera, yung offering. Ano lang po ito ang basic yung, pero nag-o-offer din ako sa labas sa Holy Spirit needs na may dalawa akong laging body bag. Lagi malagod yung pera mo. Kasi imagine ninyo, mayroong bibigyan ng 50 pesos na lukot-lukot. At bibigyan mo ng malito. Takot ba? Sasabihin mo na, parang New Year. Sabi ko talaga ko, every day is New Year to me in Christmas. Ibig sabihin, ready mo ako. Kaya may bibigyan ng gantapon ko dati. Anytime sa binuhos ko, ito mo yan. Magpas na yan, tulungan mo. Hindi lang po sa Church of Rest, pero primary po ang Church of Rest. Kasi bahay po bahay po yung Church of Rest. So sa pagbibigay mo, the seed that leaves your hand never leaves your life. At tingin mo kasi ng iba, yung tinanim dito, saan na? Nawala. Hindi mo nawawala yun. Lalo na, pumbukan mo sa loob. The seed that leaves your hand never leaves your life. It enters your future. You wrap your seed with faith, there it will multiply. Pero wala akong nakakaalam kailan. Kasi sa Genesis 8, verse 22, kasing timbang ng pagtatanim na anita, sabi niya, as long as the earth remains, seed time and harvest, day and night, cold and heat. Ibig sabihin, hanggang itong punto na, nakikita mo yung nagsasunrise, nagsasunset, lumalamig sa gabi, mainit sa umaga. Kasing bigat nung pagtanim ka, aanin ka. Para ito sa medyo hesitant. Ano ginaw? Kasi tingin mo gastos. Hindi po gastos yan. Invest ko yan. Bigyan ko ulit ang emphasis. We're living in the last days. Yung dalat, hindi mo alam, maabot na 60, malapit na. Yung sinasabi ko sa Book of Matthew, yung tinatanim mo, kailangan alam yung puto hindi tatama ng inflation yan. Kasi, bago sa langit yung tinataniman mo hindi basta lupa. Pero itong church ni Pastor Ale, pinatatiwala sa kanyang Panginoon. Embassy Luto, kung sa kingdom language. Ang dalang headquarters ng sa langit, which wala pa tayo doon. At huwag kang pamadali kasi marami ka papapag-anak, kapit-bahay, na hindi pa ligtas. So kung nagmamadali ka ang mapunta sa langit, kawawa naman yung mga mahal sa buwan, wala ka sa Lord. At kailangan mo natin ng pera. Magre-revival, mag-division, pero purong libre yun. O kaya purong may favor sa ibang tao, kaya isa ako kayo yun. Pero yung pang-araw-araw, kailangan nalaman mo natin yung mag-favor din sa pastor. Excuse me ba? Second Corinthians 8, chapter 8, verse 7 to 9. But since you excel in everything, Apostle Paul, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete eagerness, and in the love we kindle you, see that you also excel in this grace of giving. I'm not commanding you to do this, but I am testing how genuine your love is by comparing it with the eagerness of other churches. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that by His poverty He made you rich. Walang pinag-ibaho to yung napako si Jesus sa cross of Calvary. Di ba ginawa niya ho yun, maligtas yung tao, ginawa niya lahat ng kasalanan. Sa sobrang pagmamahal niya, heaven ka na, minsan nagkakasakit ka, by His stripes you are healed. Ito hindi gano'n natin pinapansin. Sobrang yaman siya, nagpakahirap siya para ikaw ay available yung hindi ka duha. Pero bakit maraming duha? Kasi nga, kaparehas kung by His stripes you are healed, yung pinagpapalatayanan, available siya. Pero hindi natatanggap ng mga iba kasi wala silang regulation, hindi nila nilalakaran. Again, nagpakahirap siya
Ito yung minsan we call it the finished works in the cross of Jesus Christ. So, available to. Pwede kayo prosper. Mas maganda lang i-prosper ka ni Lord. Alam mo yung purpose and vision mo. Para hindi lang pupunta kung saan-saan na. Diba? Sa pakipili. Okay lang. Cruiser, bili ka ng ganito, ganyan. Hermes bag ka. Sabi mo sa asawa ko, pasensya ka na ha. Hindi tayo aabot yung sa Hermes na. Sayang pera, ilang bigay ni Hermes na yun. So, what I'm saying is, I have settled in my heart, nakikita ko ng Diyos na pag pinagpala mo ako, hindi luho. By the way, kung maduro tayo pasok sa lupang ito, punta mo lang, kailangan mo lang na. Great example ng COVID. Ang daming sobrang big time, bidunaryo. COVID, told us, iwan lahat. Kita ko yun eh, tapos kami, nabangka po kami. Hindi naman ang babae tatay ko, hindi naman nag-drugs, hindi naman sutan, nawala na, bilyon. So, ito, sinishare ko sa inyo, hindi naman kailangan na maranasan mo rin. I pray, dito sa pag-share namin, huwag nalaanan. Sana tama na utong yung pag-share ko sa inyo. Again, kasi naman si Jesus. Kaya, huwag na tayo expect this. 1 Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith, and pierced themselves in men's world. Ang maraming religious Christians, ayaw nila yung mga pastor, yung mga believers, na mayaman, na pinagpapala. Akala nila that money is the root of all kinds of evil. Kaya sabi ko nga ito sila, kung ganyan yung paminiwala mo, ito na sa pera. Akin na yan. Di mo na sila. Masama yan. Akin na. Pero napaka-lipis ng himla. Yung gusto natin na yumaman, di ba? Ang tanong, para saan? Kalitan natin ko nito Luke 16. Dalawang klase yan. Ikaw ba o control sa pera? O si pera? Control sa pera? Walang purgatorio. Walang gitna. So, ito, napakahalaga. At walang talaga makakaranas ng kingdom prosperity. Hindi ko kayo dadaan dito sa IT, TV, hindi lang naman ito. Limited mo yung oras natin. Pero ito yung mga napakahalaga. Subok na ako in 20 plus years nasa Panginoon. Again, natin po ngayon, focus tayo. Last thing. Noong January ho, may kakaibang nangyari breakthrough. 7 years na ako nakabalik sa sugar kasi dati pumili namin. Sa talagang buo ng bumalik ako sa sugar trading. Meron ako malaking supplier sa Bacolod na nagtitiwala sa akin ng 16 million sukay. Noong January, meron akong access to some sugar mills sa Mindanao na wala siyang access. January 12 tayo, Saturday, tumawag sa akin ng supplier sa Bacolod. Alex, tumawag sa Ma'am Tessie sa Mindanao. Kasi wala siyang access. Ako meron. Alam mo ba tayo ng sukay? Kasi crystal sugar sa pagkita. Sabi ko ng box mo, check ko 5,000. Binalikan ko siya, bigyan ko sa presyo, 200 sa presyo. Kasi, sa negosyo ng sukay, pag bumili ka, bukas kaya. Ako, may pagutang ka. Siguro natuwa siya sa presyo, sabi niya, kasi naman sa kulibo. Dinobre niya kasi nakuha mo ka. Kasi mas mura yung asura sa Mindanao kasi sa Negros. Pag ganun kalalaki yung volume, hindi naman nakikita ng demographic. Actually, 7 pesos po. So, times 10,000,
Pero booking pa lang yun. Hindi ko natanggap ko yung pera. So sabi ko sa kanya yung sa atin, susunod natin bukas. Sunday. Pinusport ko. Hindi ko natanggap yung pera. Pero most likely, kung ganitong usapan sa sukat kasi, wala naman yun. Hindi rin po yung 70,000. Kung itatides ko yun, 7,000 lang. Tapos mag-o-over rin na. Hindi ko lang kasigurado 7,000. Ito naman ako todo. Yung todo, that will fall under Proverbs 3 verse 9. Ito po sa akin. Honor the Lord with your will, with the first fruits and crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will bring to new wine. Itaw may 70,000 first fruits. Monday, ululot na 10,000. Hanggang February 5, 180,000 bucks. Kung mas makal, ilagay mo na lang sa gano'n dito. 180,000 bucks. Of course, in batches. That would be 360 million. Ayan o, sabi. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will bring new wine. The word has become fresh. Ang maganda, pag-book na kinabukasan, 2 days, 3 days, mabayad siya. Ako, sa Manila. So, ganyan yung power ng first fruits. Ito ho, para dun sa sanay na mo mag-tides ko kasi another level ng breakthrough. Example, Leslie, magkakaroon ka ng bagong customer. Hindi mo lang bibigay yung bilang tutunan. Ang ibibigay mo, yung kinita ng bagong customer. Yan po yung application nito. Example, sweldo. January, rough start of the year. Pero matinding hamon ito. Tapos yung duhang ka, natamahin mo ng mga patindi. Pero, again, knowing the principle, we cannot complete that. It's impossible. Subok na po ito. Actually, tumulong ka sa mahirap, si Lord may utang sa'yo. Pero pagdating mo sa pagtatanin namin na spreading the gospel, lalong umayo yung katawan ko sa karin ng Diyos. Ibang usapan, ibang level. So, ewan ko sa inyo, diba? So, kaya, minutes na. Pero sigurado, hindi pa pumalang Diyos sa akin. Pero may time. Kaya nga seed and harvest. Huwag ka may init. Kasi yung nainit tayo. Kasi bisa pag nainit, yaw-yaw eh. Yung yaw-yaw, pumapatay ng seed. Pumapatay ng seed yung yaw-yaw na hindi kwenta. Dilitan mo na lang ng tamang confession yung seed mo. Kailan mo dahil. So, hapunin ka naman kayo. Ushers, yung hindi magbibigyan kung papalabasin na wala. Pero makainin ko. Tayo po tayo. It's a feeling. Nagbiling yung iba pang testimony. Last week, sorry po. Another kind of breakthrough. This church is a prophetic church. Diba sabi doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6? God loves a cheerful giver. Ito po ibig sabihin sa akin ng cheerful giver. Again, inaamin mo o hindi mo inaamin. Yung lahat ng hawak mo, hanggang sa baka mo, chikas mo, sa kanya lahat yan. Permiso sa'yo pag hindi mo gusto gano'n ang amin. Permiso sa'yo yan. Mag-iingat lang siya dito sa lahat ng isi-shake ito ni Mama. Kaya ito, foundational ito. That He is Lord. Ginagawa namin dito. Pag kumita ako sa asukal, calculator 10%.
pagdating sa offering, because He is Lord, He is King, ako nagtatanong. Lord, magtanong. Pero warning po, huwag kayong papasok ng ganitong sistema pag hindi ready sumunod. Kasi, hindi ko na nakausapin ng isa. Yung susunod mong tanong. Kasi you'll be just as good as the last time you were obedient. Pero gusto man na nakakarinig at naghihirap na ito kay subukan niyo program. Pero kailangan makita yung ito mo dito. Sinarap ni Lord Paul. Pero okay naman ako. Pag nag-Paul siya, imposible yung iuhulog niya sa'yo. In what form? Of course, yung pera yung nakikita ang mga sa lahat. Impossible. Pero yung amount na nakikita ko, ano yung si Jesus ko? May nakuha ako. Huli mo nga. Itong itatanim ko, namin, nakuha ko, nagpapurti sa kanya. Ilang linggo na, walang palya. I would remember yung scripture nung pinasal namin. Amos, sabi niya, can two walk together unless they agree? So, what I would like to encourage those who are prophetic. Sa Lord, di ba? Let's do prophetic gifting. Doon sa mga prophetic. Pero gusto mo subukan kayo, hindi nang papataykan siya sa'yo. Imposible. So, prepare mo. Anong ashes magbibigay ba ng Lord? Ano ba? Okay. Task mo natin. If you're ready. Lord, salamat sa hapon na to. We declare that you are King. You are Lord, you are the owner and master of everything we have. Even yung parating pa, ikaw pa rin ang may-ari. At sa oras ito, you said, Lord, it is impossible to please you without faith. And we now activate mga nakarinig, mag-build up ang faith. This is time to activate. Lord, salamat. Ikaw lahat ang may-ari. And we are here to give you thanks. We declare that there will be breakthrough to each one na mag-activate, and even to sa mga mag-activate ng prophetic gifting. I pray that there will be courage to these people na yung nakitang amount o naramdaman account, ibibigay na. Because ang ibig sabihin, napaligaya namin ang recipient, which is ikaw. And we are a cheerful giver because napaligaya ka namin, because you said, if we are willing and obedient, we shall eat the goods of the land. We thank you so much. Jesus is our King, the Lord, and even sa lahat ng aming mga dadaanan na mga pagsubok, we will come out to be victorious because you never leave us nor forsake us. Thank you, Father. Everything belongs to you. We thank you so much for everything na binigyan mo, binibigay mo, at binibigay mo pa. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Pwede rin daw po online, so naka-flash po yun sa ating online account.
Palakpakan po natin si Lord. Thank you so much. May invite Tito Alex, Tito ulit. Tito, we just want to thank you for such a powerful message. Hindi ko makakalimutan yun. The seed that goes out of your hand never leaves your life. Ang sarap nun. With this po, we give this certificate of appreciation. Thank you so much po, Tito Alex, for being with us today and sharing such a powerful impactful message po sa amin. Maraming salamat